Po si Rocky Ignacio and welcome sa People's Television Network. Kumusta na po kayo? Kumusta ho kayo, Ms. Ignacio? At Ruben, kumusta ka? Okay naman po, Mr. President. We're celebrating New Year in about a few years from now. Before I forget, let me just talk to the people and to all Filipinos that there's a new year coming our way, and we in government are trying our very best to come up with at least the barest of your expectations po. We have promised so many things. We might fail, and this will include some explanations regarding the impasse dyan sa SSS. Where this long debate, I have to talk. I know that you are expecting some positive results, but yung economic managers are having their doubts, and they want to talk about it again. I promise that it would come your way before the year ends. I'm very sorry, but that's how it is. I do not own the money, and hindi naman ang problema kasi nito is government assures everybody that SSS will remain solvent for all times. So just in case there will be severe shortages, it's not a sovereign thing, debt, something like that, but it's an assumption of, it's a legal guarantee of a government that created another agency under its wings, and if anything goes there, it will be passed on to the taxpayers, those who are not members. So that's the problem, because hindi naman kasalanan ng buong bayan, hindi naman sila membro lahat. Government tayo, GSIS, so the same thing. I would really give in kung wala lang. But the memo of Dominguez, Sir Benjokno, at si Pernia, they had a very bleak assessment of what's in store for us in the days ahead, and the risk is not really that good. But anyway, we will meet again. Naunahan ko lang because marami na kasi papasok tawag, what happened. So is there or is there not anything to expect in the days ahead? I'll try to give you the honest explanation maybe in the month of January. Pero sir, meron kayong parang directive pa rin para to come up with a win-win solution Yeah, sa you could give situation. me another alternative. Yung pinaka na lang, daginot sa Bisaya, yung pinaka, sa Tagalog, yung pinaka mabigay mo, the barest, I said, huwag naman Balance. No. So I'm ready to answer all the questions. But if you want to dwell on this issue, fine. Light topics lang po muna, Yes, okay. Mr. President. Fit for Christmas? Pag-usapan natin, Mr. President, yung cabinet members. We know na satisfied naman kayo doon sa performance ng mga Yes, rate them cabinet members. equally. I'll give them a passing average of something like 80-85. Yeah. Pero kung meron tayo, Mr. President, na top 3 cabinet members, who would that be, sir? No, I would not rate them in that order. You know why? Lahat naman sila nagtatrabaho na, giving their best shot that they can master. Yes, sir. So it's the effort. But I would just like to say that the country is performing well. Yes. We have hit this 7+. It might go down again to 6 something. Way beyond maybe the expectations of many, but the reality is the dollar is getting stronger, Yes, sir. and so the value of the peso is also getting lower, and we cannot dispute that, because with the election of President Trump, everybody is optimistic about the future. So everybody is cashing in and investing.
and there's a renewed vigor sa economy because people are spending. So if they're spending, there's money circulating around, it improves the yung naggumaganon yung takot, and that is why instead of protecting the economy, it goes down further. Talking about economy, so may problema tayo dito sa traffic. Traffic, nobody but nobody, not even me personally, can solve the traffic problem if there is no money to spend for a new infrastructure. It could be a railway, it could be a new highway there somewhere, elevated or underground. But kung walang pera, which Congress did not give in to Tugade, lack of trust, they do not like him, I do not know, but ang pag-asa ko, frankly, is that if China would lend a helping hand, just like what they did, but these were guys who were in the private sector, they built as a 10,000 person facility for the drug. Those are the things that kailangan natin. It has to be mega. The mega problem, EDSA and the rest of the periphery sa Manila, ilang barado. Kumbaga sa drainage to, it's stuck up. I need to get a new plumber or somewhere to just fix the ingression ng tubig. EDSA, how to do it, you might resort to draconian measures, limiting the entry of so many, but then you have to improve the mobility of the LRTs and MRTs. Otherwise, yung may mga kotse, you cannot just tell them to, just park it somewhere. Do not enter into the zone that are very critical to the mobility of Manila, like EDSA and ewan ko kung paano to. Basta pagkaalam ko, as far as I'm concerned, Tugade is there. He has the brains to do it. I know, I'm very sure of that. But he has asked for the money, which is not forthcoming. So we have to look for something better. Sir, nabanggit nyo yung mga barado, usually yung reklamo ng mga pangkaraniwang Pilipino, malaking contributory factor, Mr. President, yung mga nakaparada sa side streets. Do you think may liability rito yung mga barangay I officials? said no, because the streets are not owned by the barangay governments. The streets are owned by the national government. Yes, sir. Like EDSA, walang ibang makadiskarte dyan because it's a national road. And you have to get the permission or the whatever, the cooperation of the national government. And it could not also be a thing that you'll just leave it to the barangay except maybe law enforcement. Itong traffic, there's the catch there. We continue to give licenses and the rights and whatever permission for this itong mga gumagawa ng mga kotse. Some are imported, knocked down, hindi kompleto na, or they are assembled. But whatever it is with government's permission that you continue selling, manufacturing, or I said whatever. So you are duty bound because nag-oo ka, kailangan patakbuhin mo yung magamit nila. You cannot continue giving licenses for people to assemble, importing, I said, knockdowns. Katapos, sabihin mo huwag mong gamitin yan. To be crazy. For example, itong sigarilyo. Well, Davao is, I do not know, but how I did it is not really a question anymore about the who was the mayor at the time, who's the mayor now. Kasi wala na ako, and people really enjoy the ambience or the environment of without so much nicotine in the air. Ganito ang catch dyan and even sa drinking.
For as long as we continue to give licenses for them to operate and manufacture alcohol and everything, you cannot prevent them from selling it. Otherwise, there's no sense. Bakit bigyan mong lisensya to manufacture only to say, wag mong ipagbili? So what's the point? But the point is, you cannot stop an activity which you earlier approved of, then cut it, parang middle course, ganunin mo. It's not only unlawful, it would simply just drive business away. So yung draconian measure, for example, like parking, what's the use of maybe selling it, allowing it sale, giving licenses, business license, and then they cannot park it. So the point is being used as a mobility thing. So you have that at least the duty because they're also registered. Hindi mo naman ilabas sa kasa yan pag hindi mo na register. Yeah, the bad thing is that hindi na sila magka-parking saan because you're banned. So it's a catch-22 thing, chicken or... May related question din, sir, yung Malacanang press corps. Kasi nga sinasabi natin traffic, pwedeng maging isa sa mga solution kung maganda yung ating mga railways, yung MRT, LRT, may plano na ba yung government natin? Well, a lot of those guys are coming in. So I'm sure 2 or 3 years from now, we'll be better off on that, what we find ourselves in. Sigurado ako. Maraming investors, and it's Korean, Japanese, Chinese, and even the Europeans. I think it's Czechoslovakia. Speaking of investment, Japan, may question din yung Malacanang press corps and FOCAP darating si Japan Prime Minister Shinzo Abe sa Davao. So ano daw yung magiging, ano yung in-expect natin na magiging result ng trip niya dito sa... This is just a friendly visit. It really is official because he's an official, he's the Prime Minister. We were given that information way back when we visited Japan, but it was passed on to me as a private, confidential matter. And during our talks, which was really one of the longest that I have had with a sovereign chief of state, he was interested about helping us, the investments, but most of all, he also wanted to visit my place, Davao City. And that is really very easy to solve. It's not a riddle. Actually, Davao City has the biggest number of Japanese-descended Filipinos. Because the Japanese came here, not during 1945 or tapos na yung gera, and way back, it was about 1902, dumating sila sa Davao and they developed the Manila hemp, yung Abaca ngayon. Ang maganda nga sa Abaca, but on the side, is it has a it is into something of a regeneration. Kasi yung mga mabigat yung steel at yung plastic naman natutunaw. They're trying to solve it, or they were trying to solve it, and they found out that it was better to go back to the old times of the rope being made of abaca and materials and papers and everything. Some countries find it very hard to be cutting trees endlessly. They come from trees, yung mga kahoy yan yung papel. But they were running out of trees to protect us, climate change and everything, and the progressive laws of the countries. But we can make something out of abaca, rope, paper, and even clothes. It has to go into some kind of way, well, I don't know how they do it, but Makati naman yan because yung mga lumad ng Davao, the natives, yung ano nila, some are made of abaca, but they have that ability to really fine-tune the fabric into something more smoother and durable.
Sir, nabanggit niyo yung Davao City. Alam namin sa Davao, yung mga taxi drivers, medyo lumapit lang tayo ng konti sa ika nga parang bituka ng ordinaryong mga tao. Mga taxi drivers sa Davao matitino dahil rin sa takot, dahil sa mataas na paggalang sa inyo, Mr. President. Dito sa Metro Manila, recently, sunod-sunod yung mga nababalita na mayroong mga taxi drivers na nangu-hold up at nambibiktima ng kanilang mga pasahero. Any warning against doon sa mga Yes, culprits? ganito. But before I end my topic with I really do not know. I have to consult the Foreign Affairs. You might want just a very modest thing, si Prime Minister. And I am not even at liberty. Although naglanding yung isang eroplano doon, the Japanese flag, but I have not been appraised by the security guys of how it will unfold. So, as to me, it's just he wants just a show of solidarity. So, until such time, then, however late it may be, I will inform the nation. So, dito itong sa mga driver, you know, most of yung bumilib sa akin, people who a sector of our population na society na gusto nila akong maging presidente because of what I did in Davao. That's what I was really trying to say all along. I would have wanted to make the Philippines like Davao. But I did not have the wherewithal at the time, and it was a case of pure miscalculation. Because I never thought that yung druga was that virulent and so widespread. Because at the time when I was campaigning, I didn't have the wherewithals. I had no access to critical information, intelligence. So yun ang nangyari. So itong mga druga yun, itong mga driver ngayon ganito, ang alam ko na gusto na maging presidente ako, and they were really very, very vocal about it, yung mga taxi drivers. Now that I am president, I've been trying hard to instill discipline and really go after criminals to the point of being accused as yung salvage nga. Well, huwag na natin pag-usapan yan. It's too late in the night to be discussing. Pero ito ang warning ko sa inyo. I will be requiring all public utility taxis and jeepneys na maglagay sila sa likod ng at the back rest ba. Doon, harap ng pasahero ninyo. Kagaya ng sa Davao. It is an enlarged ID. Maggawa ang, but I gave them the libre doon. Lagay yung pangalan ninyo, yung taxi mo, yung number, it must match, otherwise, kukulungin ko kayo. Kasi ang mga tao, the usual advice is, report ka sa LFTRB. LFTRB, hindi police yan. Walang tao yan to enforce the rules. And besides, it's not the proper agency to handle it. Yung mga ganon, you are shortchanging the riding public. Ito sabihin ko sa inyo, kayong kinokolektuhan more than the usual or exorbitant fares, do not go to the LFTRB. You go to the police. And the police all around yan, around Metro Manila, may mga communications yan. All the police has to do is just to flash an alarm. Mabantayan nila yan. And I am ordering the police to arrest them. For what? For estafa. It's a crime, swindling. But you're only allowed to, hindi kung ilagay mo 600, ilagay mo 1,000. Hindi naman nako yan kasi hindi naman kinuha sa kamapilitan. But it's a form of swindling. So, lahat ng ito, itatapon ko sa inyo. I know that you were one of the talagang loudest voices were to na magiging presidente ako. Pero ito, maghanap tayo ng paraan na mawala itong mga hold-upper. Huwag naman din yung iba dyan, pagdating ng pagpara ng maghatid ng
nung malayo na lugar, puntang Cavite, tapos magpa-rape ninyo, iba't papatayin pa ninyo. You know, you will end up just like your victims. I'm not trying to scare you. Kasi I'm trying to put sense into your head. Gusto ninyo akong maging presidente dahil gusto ninyo mapayapa ang ating bayan. Then I promised you, walang korupsyon, ginagawa ko naman. Druga, halos patayan na araw-araw. Criminality, kasali kayo dyan. Huwag ninyong gawin yan sa kapwa ninyo tao. Overcharging, pababain ninyo. At saka yun namang mga Pilipino ganito. There are rates prescribed by government. If the drivers are not happy with the amount, all they have to do is to petition government for a higher fare. But do not do it in such a way na pababain ninyo yung pasahero, tatakutin ninyo. Kasi yun ang bagay na ayaw ko at kaya ninyo ako nagustuhan na maging Pangulo. Do not do that. Yung patay mo, ang ngayon, malaman namin na ikaw, hindi mo alam ko na. Sasakay ako ng taxi, lalabas ako ng malayo, sabihin ko, guys, huwag mo akong pakialaman. Sakay ako ng taxi. O abangan kita saan yung buhay mo. Sasakay ako sa iyo. Sabihin mo, hatid ba ako sa Cavite? Tapos saparahin kita bigla dito, para ka. Ano tingin mong gawin ko sa iyo? Sige daw? Pinatay mo ang rape mo? Mahirap maputulan ng kaligayahan. Pasabugin ko yung magganon. Kaya sabihin niyo ako bastos ang bunga. Talagang bastos ang bunga. Wala magawa niya. Nananakot ako. Talagang nananakot ako. Tinutuo ko. Minsan. Ganun lang. Depende lang kung hanggang saan tayo mag-abot ng landas ng swerte natin sa buhay. Hindi ako arting presidente, aging mayor. Tama. Almost of the time, for 23 years, I was mayor. So, what's the... nasanay ako ng ganito. Then you want me to reform in 6 months? Hindi ako magbago. Rock. Kasi this is my identity. Dala-dala ko rito hanggang kumatayon. It's not actually a question of a flaw in character. That character is identified, ingrained dyan sa pagkatao ko na. Yung illegal, So, magsalita ako, salita mayor. yes, yung illegal na droga, talaga mahigpit yung laban mo. Pero sinasabi nga na walang extrajudicial kill o state-sponsored Wala akong killings. ginano. Pero ang sinasabi lang ng iba, parang allegedly, mukhang walang ginagawa ang Philippine National Police dun sa mga krimen na nangyayari related dun sa drugs. That was the usual complaint, even when I was a mayor. Sabi na, saan yung big fish, big fish? O yung big fish, pinag-hatsa na niya. So, extrajudicial killing. Big fish? Ibilangin mo ilang yung big fish na naging daing na. Karaming libing na. It causes an uproar, gano'n, gobyerno, extrajudicial killing. Huwag na muna yan kasi New Year. Huwag mo lang gawin. Ganito. I'd like to address myself to my countrymen. You want the killing stopped immediately, whether it is legal or not or whatever. Stop drugs. Let go of the drugs tonight. Ibuhos mo kung sa flash, sa toilet bowl, o tapo mo dyan sa Pasig para malasing hat yung isda dyan. Hindi na mahirap pulihin. Nakadruga yung isda, lulutang na lang. Tapo mo sa Huwag kang humawak ng druga baski isang kutsara. Wala na patayan bukas. Malinis na ating bayan. Mr. President, how does it feel na merong mga bumabatikos pero majority, lumabas din naman sa survey na kontento talaga sa anti-illegal drugs campaign ng administration. How does it feel, sir? Let me answer you. I cannot run again. I am not aspiring to be a popular president. Far from it, actually. My job, my promise to you, corruption, extrajudicial, druga, criminal, salvage, gawin ko yan. Wala akong pakialam, tapos na ako.
wala na pa na magbait-baitan kasi after this, 72 ako ngayon. Maging 80 na ako. Tama-tama na lang yan para pang I made a solemn promise. Corruption, drugs, criminality. At yung ibang sinabi ko sa kampanya, even during the debates, you were around, I said, we were asked, ililibing mo ba si Buriel ni Marcos? He said, yes. Why? I said, ang batas. I'm a lawyer. Huwag kang tumingin ng tainga. Ang nakalagay doon, ang mata mo, huwag mo gamitin tainga. Yan. Soldier and a president dito. Wala naman sinabing batas, soldier. Pero, duwag yun. Walang pakialam dyan. Wala, I must sit around. And besides, that's not the law says soldier period. President. Hindi sabihin na, nagdiktador. Except when he became a dictator, those who become dictators are not eligible. Wala naman sinabing ganun. So, hanggang dyan lang ako. Yun, so, ito ngayon sabi ninyo na maligaya kayo, yung naligayahan, okay lang. Equal number tabla na, galit sa akin, okay lang. Tapusin ko lang yung trabaho ko, 6 years. Iwasan mo lang yung droga. Bawal yan, at saka masama. At saka alam mo, kung ang ayaw ko sa droga, gawin mo ang mga anak namin, sisirain mo ang buhay, at gawin mong alipin. You are creating a nation of slaves. Because when a human being is addicted, he is actually a slave ng sabuk. You reduce the dignity and the quality of life and sirain mo ang pamilya. You know how much is isang hit-hit, I said. It's 200. That's the running rate doon sa Tondo nung pumapasok ako. Hindi nila alam. Mayor pa ako. Magpapasyal ako dyan. Naghanap lang talaga ng gulo. Ngayon, at 200. Per times 1 month. Ilan yan? 6,000. Okay? Times it, gawain mo 3 lang. 3 or 4 na ngayon. But nakuha na natin yung numero. Sabi ng pulis, statistics. Recorded yan naman yung statistics na bulong-bulungan lang. Pero sir, 1 month is 6,000. Times 3 million, that's 18 billion a month. That's 1 year, ano magkano? That's 216 billion of the pera ng Pilipino na dapat napunta doon sa pagkain ng mga bata, yung edukasyon. So, I'm declaring war. So, what's your problem if you die there? Yung kayong mga totoong durugista, I never ordered the police to just go into a police operation na dyan, mag-operate ka sa... I declared war. And I said, I will kill you if you destroy my country. And I will also kill you if you destroy the human life. Kung sabi, utos mo ba yan? Hindi ganun dyan mga police. 4 yung PNP Academy nila, pati yung Philippine Military Academy. Day 1, sinasabi na yan sa kanilang, do not follow illegal orders. Kung pipilitin ko itong sundalo ngayon at itong mga pulis na nag-aral for years, hindi susunod yan. Kung pilitin ko yan, sisigawan ko, magkudita yan. Sasabihin sa akin, we are not supposed to follow illegal orders. Yung statement ko na papatayan kita, akin yan, that shows yung rage ko. Ang ibang, ang kaiba ko, hindi naman lahat, halos may paikapareho. I have this rage. I have the passion to serve and the rage in my heart. Bakit mo gawin nga sa mga kababayan ko? Bakit mo gawin nga sa Pilipino? Bakit mo sirain ang buhay? Nanghiram na nga tayo ng pera. It's just 18 billion industry 1 month. 216. Kita mo naman kung paano binaboy ang Pilipino. Kaya putang ina, bantay ka talaga sa akin, litse ka. may... On the air ba tayo? Yes, sir. Para mabuti.
Sir, may tanong din isa pa sa Malacanang Press Conference. So, paano mo naman daw kukumbinsihin ng judiciary na makipagtulungan sa kampanya mo kontra droga para matiyak din na nagkakaroon ng mabilis na conviction dun sa mga Well, nakakasuhan? I have this, can you give it to me again so that I can show yung views ng PTV4? I have this list, the final list, coming from the intelligence community all. From the MIG, ISAP, police, military, lahat na, pati DILG. So this is really the visual para ma-picture ninyo gaano kalala ang bayan. This is the list. Ito yung mga picture nila. Yung may mga ex, ibig sabihin wala na yan dito sa mundong ito. Yung may iba may mga generals. Ito yung listahan. Tingnan niyo mabuti ha. Listahan yan. Puro pangalan yan. Ngayon. Ilan ito? Barangay captains, police, mayors, mga big time. Noon sabi niyo, saan yung big time? Mga mahihirap lang. May bira mo big time. Tapos, ay kakapal. Pero Ito ang drug industry ng Pilipinas. Hirap nga ako magkarga lang. na-validate. Kita mo ka lakas ng putok. Na-validate na yung iba. Validate na yan. Validated na yan. Hindi ko ilagay yung... I would not allow the military or the police or anybody else for that matter to just ilagay mo yung... It's dangerous. Ganito yan ako ha. Rocky Ignacio. Noon dyan sa inyo. Saan ka? Cavite ka? Sa Laguna ka ba? Santa Rosa? Santa Cruz. Santa Cruz. Oh. Matagal naman ko hindi na napunta sa inyo. Ikaw pa ba doon ang drug queen? Oh. Bilihan kita. Patayin mo, no? Of course not. Baka talaga gutom lang yan o may problema. Bilihan mo ulit. Anong muka? Oh, happy kasi makakita niya. O sige, bilihan mo pa ulit. Pangatlo. Bilihan ang putang ng pangalan dyan. Tapos, bilhin mo yung kaluluwa niya. Magkano? Magkano ba ang going rate doon? Pinaganoon ko kayo. Kasi kung hindi kayo nagre-respeto na, yan kasi ang problema. Kaya ako galit. Ay, sinisipa. Mabuti kay kapilyan. Kung ikaw na mismo yan, sipain ko dyan. Kasi galit nga ako. Hindi lang, binababoy mo talaga ang... Kaya ako galit sa mga human rights. Kaya ang Amerika, hindi ko malaman kung ano talaga yung values nila. Ano yung asal na gusto mo? Ito si Obama, binibira ako in public. Meron naman sana United Nations, doon sa mag-file ng complaint. Doon ako imbestigahan ng Human Rights Commission at yung report, ibigay niya sa body, then tawagin ako at pupunta ako, sabihin ko ito yung problema ko. I have 4 million addicts in my country. You think it's a joke? Ngayon, sabi ko, worried about ito yung mga putang. 3,000, 10,000. Gawain mo na baski 50 mil. Mabuti pa yung kipatay na. Itong iniwan lang 4 million. Pero Mr. President, mataas pa rin yung tiwala ng publiko na mas maganda yung magiging 2017 nila based sa SWS survey. Alam mo, I got a feedback. A little bit kasi tinatawagan ko nung trabaho ko. So, kumusta dyan? Ano yung sa galing, uwi kayo, galing karamihan, kawawa, mga taga Hong Kong, yung mga, ordinaryo. Kaya ako galit kasi alam ko kung Rocky, kung ano ang maging mahirap. Kasi anak ako ng mahirap. Kaya ako galit ng gano'n. Mas mabuti pa gatasin mo na ng mga bilyonaryo dyan. Kung magreklamo sa'yo, sabihin ko, dagdagan mo pa. Karami mong pera. Among daldal. Pero mali, kukunin niya dyan sa, last time na mayor ako,
Yung TV, kaming mga mayor, sige lang. Congressman, baski 5 train na bagahe, senador, gobernador, mayor. Yung mga mahirap na isang TV, wala ng tao kasi nakalabas na lahat, binabantayan ko lang, and she was haggling. Nandoon siya sa kahiro kasi babayaran pa. Sabi ko, putang ina, Adre. Babati ba naman yan? Karaming lumabas dito, pati ako. Hindi mo nga ako sinita. Kaya ang gusto kong tatapusin dito sa Pilipinas, do not oppress people kasi magagalit talaga ako. Kasi kuhang-kuha ko yung sentimento ng tao. Hindi ako nagyayabang kasi dumaan ako ng ganun. At noong panahon na yun, pinahirapan rin kami. Sinanay ko may kapatid ako na sa Amerika. Even dyan sa postal, kayong mga postal, yung sa customs. Bakit dyan? And to think that I was a fiscal at the time. Walang patawad itong mga ito. I'm sorry, but you have to stop it. Itong 6 years na ito, pahirapan talaga ito. If you think na hindi ka, you will not survive with the salary sa customs, hanggang dyan ka lang, without the millions that you get on the sides, o BIR, umalis kayo, please na. Kasi upakan ko talaga kayo. And I will, kita mo na kita, hindi na alam, 92 sa regulatory bodies ng LFTRB all over the Philippines, pinatanggal ko na. At ayaw ko lang, kasi magulo na. Kasi sabi ko, mag-resign kayo. Pag hindi, Nabanggit mo nga na naghahanap ka ng honest na tao para malagay talaga sa... si Chinese brother, araw na araw, dala siya ng lamp. Kaya ng tao, bakit yung dala na, still broad daylight? Sabi niya, I'm looking for an honest man. Kaya kung kontento ako dyan sa pinili ko, yung mga ko yan, puro bright yan. Sabi ko, kurumit ko yan si Hasay. Si brilliant lawyer is teaching, kaya nga, babalik na yan sa Amerika. By the time that Cayetano is ready to assume the foreign affairs. Dulay. Mga estudyante yan, mga Bagyo yan, Bebot, Beliot, puro kami, hindi kami taga-Manila. We are not the sons and of managed people. Mag-dormitoryo lang kami. Yes, I was my roommate. Across my room was Belio and Dulay. Puro Ilocano yan. Kasi hindi ako doon ako sa eskwelahan ko kasi ayaw ko yung isang eskwelahan kasi pinaalis nila ako doon sa Davao yung branch nila. Yung ulol na pare nito. Ayaw ko. Dito ako sa bagong pare na magusto. Pero, sige. Sir, medyo nahagip na natin yung issue ng corruption. Sir, nabanggit po ba natin sa mga gabinete natin na meron po ba kayong iniisip na bigyan sila ng direktiba na magkaroon ng accounting doon sa mga empleyado nila na nasasangkot sa anomalya, ilan na yung may kaso at ano may status ng kaso? Alam mo ako ordinaryong tao lang. Siyempre, may kalukuhan lang kasi, mga bata ko. Hindi ako nakatikim ng sa college of law. Medyo nag-improve ako. Pero kindergarten to AB, hanggang 75 lang. Yung mga kaharap ko, Tugade valedictorian namin yan. Tugade was already, mabigat na yan sa Delgado shipping noon. He was a working student, but he's bright. At marami, si Tugade actually bilyonaryo yan. But self-made man. Nung working student yan sa eskwela namin dyan. Nagtatrabaho, but he was already one of the top executives ng Delgado shipping. Itong si Sunny Dominguez, kindergarten kami hanggang valedictorian yan. Hanggang sa labas. Galing na kung saan eskwelahan gusto mo. Kaya ako ang bigyan nila ng direksyon. Hindi ako, pwede niya sa UP. Professor Emeritus. So, tiwala ka na kaya na nila. Beyond is a former national treasurer. And she's a top economist.
Sinong turuan ko dyan? Okay. Ubiyan si career from the ranks yan. Bright si ano. So, hindi ko na, ang akin lang dyan is no corruption. Yes. At I do not have any reason at all to suspect about corruption sa. Kasi alam nila, the first whip, isang amoy lang. Sabi ko, magkaibigan tayo pero hindi na lang tayo mag-away, hiwalay-hiwalay na lang tayo. Para walang, parang you still maintain your, do not let me find out. Pagka, kaya sabi ko, Rocky, pag may maanak ako, o mga apo ako na involved sa corruption sa gobyerno, pera ng tao, bayan, huwag naman yung pabiro na haka-haka. Kung mag-abot ng ombudsman magkademandahan, I will resign from this office. Oras na may marinig kayo na anak ko may corruption at patunayan, huwag na yung makonvicted. I will resign. Yan ang garanti ko sa inyo. Bye-bye. Okay. Hindi ka pala ako mag-iyak. Siyempre mag-iyak ka ng gunti kasi maghiwalay na naman tayo. Imbis nga nagkikita na tayo. Mr. President, maraming salamat po sa paunlak niyo. Napasama kami sa nag-interview sa inyo today. Alam namin pagod na kayo. Maraming salamat. At Alas 2 pa naman kanina. Paabutin natin ng alas 2 pa sa isang ikot talaga ng... alam namin na busy po kayo hanggang bukas. So alam din namin na talagang dito kayo paano nyo sasalubungin yung bagong taon? First time nyo magiging... This is what I said. If you're asking me if I am extremely or exceedingly happy to be president, ubos na ubos ang kaligayahan ko. I'll answer you this. I will not answer you directly. But I do not need this job at this point in time in my life. Okay na ako. Yes. I said 40 years I was mayor. From vice mayor to the presidency, wala akong talo-talo. Hindi ko na kailangan to. Tapos na ako dyan sa palakpakan na yung 4 million added was just paano ng Diyos na yan. It was just destiny. Wala akong pera, wala akong kilala. Wala nga ako ni isang barangay captain dito sa Manila. And yet I won. So, ang akin is, there's a job waiting to be done by the wish of God. That's destiny. Tapusin ko lang yan. Magsabi nila, it was negative kasi sa labas daw, ganito. Sabi ko, hindi ko malaman ang saan ang values nila eh. Kasi si Obama, pagdating naman kay Trump, tinawagan ko, yes, President, I hear that you're doing a good job over there. You know, these drug people, I say problem. We have the same problem. You're doing it good. So hindi ko malaman yan. Ano ba talaga ang asal ng Amerika? Ito kay Obama, with all of the, all the civilized, extradition, ito naman si Obama, ready to, you can read my lips yan. Read my lips. You want an inkling of what to expect during the presidency? I'll give you one. I've been in politics for quite a time. Read his lips, in between. Then he would know. Ako, diretso ako. Kaya ko, I have this passion to serve. It runs in the family. Tatay ko, gobernador, ako naging vice mayor, diretso presidente. Ang tatay ko, as a matter of fact, during the first time of Mr. Marcos, I said because he was one of the 2 remaining nationalista governor. Noon hanggang ngayon, kung saan yung winning party, doon yan. Tapos pag ibang partido, saan yung presidente doon, okay naman yan para walang gulo. Walang conflict. But my father and Governor Ibarli of Zamboanga del Norte stood by yung promise nila kay Marcos, was then running as the candidate of the Nacionalista Party against Macapagal. So my father was here many years ago as a cabinet member where I am now. Ang anak ko naging mayor. Sabi ko nga sa isang anak ko, huwag kayong magkamali. Pag nagkamali kayo na may corruption at pumutok yan at napahiya ako,
wala na ako moral ascendancy magsabi sa lahat ng empleyado sa gobyerno, huwag kayong corrupt. How can now I carry the day for my countrymen, pati ako, ang pamilya ko pala corrupt? Mas mabuti pa, mag-alis na lang ako. Di ba, Rak? Pero New Year ngayon, Mr. President, so first time mong mag-New Year na presidente ka, tapos Well, sa Maynila ka, may putukan dito. Kaya nga, naplano ko na eh. Sabi ko, ganito pag-take off tayo at sabi ko sa PSG, hawakan lang bukas, ang laki-laki ng plug, baka ilipad ang hangin niya, dalada. Ako yung tabanog. Anong tawag tabanog sa Tagalog? Payong? Hindi, yung pinalipad namin, Saranggola? Saranggola. sir. Bago paglipad niya na putol ng putris ng PC na yan, pati ako, dadalhin ko saan. After that, I was planning to go home because we had all, I short lang. Hiwalay ako sa asawa ko, first wife ko. Annulled ako. And I have a second wife. So, si Riga naman, divorce rin eh. Yung iba nga, ilan ang asawa dyan, tatagato 4 na divorce. Ako, isa lang. So, dalawang pa yung sila, Inda, yung mayor, pati yung second. We had it planned because sa gabi pupunta ako sa kanila. So, kung bili ka ng lechon, I'll have lunch sa bahay. Hindi mo na ako nakatira sa second wife ko. So, sabi ko, pagpunta muna ako sa Luneta kasi i-erase yung flag for the anniversary. So, kagabi, sabi ng security sir, may pumutok sa kinabahan. So, tomorrow, ngayon, tatawagan ko, forget the lunch. Pagdaan ko ng later, sa karaming problema doon, I'll be there in about 1, 2, 3. So, kansilado na yun. Yan ang sinasabi ko. Yan ang mga bago. Patangin mo lang ako maligaya. Hindi ko kailangan sa trabaho ito. Then, nandyan na nakaset na lahat. Tapos, puntang Davao, gaganong ka. Hindi ko malaman ng ilang oras ako dito. Sir, ihabol ko na lang. Yun nga may bombing sa Samar, sa Leyte. Hindi ba kayo Drug-related. drug-related? Drug-related. Waring yung mga moro doon. May mga nabiktima ng mga inosenteng sibilyan. Di ba kayo nagtataka, sir, bakit parang tahimik ang Commission on Human Rights considering the fact na may mga nabiktima ng... Ibang planeta yan sila, ibang ugali. Duda ko nga, hindi mga Pilipino ito. Baka may pagkagabi, tanggalin yung maskara nilang Pilipino, iba na ang muka. I really do not know, but that's how this world, this planet runs. Okay. So you have to adjust ourselves to the reality of it all. Yun nga sa Midsayap. Alam mo, ang nagsabi sa akin doon, kilala ko yung PA na nag-operate dyan sa boundary ng Cotabato, Davao. Sabi ko, kinakita ko, kita ko kagad eh. Sabi ko, Bong, tanongin mo daw sa kanila. Tapos, confirmed by the police, of course, military na, well, the priest was excruciating. Is that the word? Excruciate? Excruciating the value ng extrajudicial killing. Pumutok yung simbahan niya. Sige na ko yung sino? Tanungin mo ra. Druga. Ganti kasi earlier may operation ang police. Siyempre, may mamatay. Alam mo bakit mamatayan sila? Kasi ang police ko hindi naman magpuntayan doon ng isa-isa, dalawa. So, minsan 3, 4 yan. Kaya pagka nagkabarila, napatay talaga yung gago. At saka sa panahon ko, sabit maraming patay. Kasi noon, ang Pilipinas, talagang feudal as a feudal. Noon, ang mga hari, mga governors, mayors, they go around about town, may bodyguard na army, may bodyguard na police, may kapgupa na bodyguard, mga gangster. Di Nortor, mga characters na gano'n. So, ang police, sino gago? Sino ng police, huwag tayo mag-operate dyan. Tsaka, tawag sa presidente. Si president, tanggalin mo ito si colonel dito, itong sa army, stricto. Di pagdating nga, tawagan ang Ginaldo, tawagan ang Krami.
Ngayon, saan ka magpunta? Wala man akong utang sa inyo. Binoto ninyo ako, ingatay kilala. Ano niya ako kilala? Mas mabuti pa yung apat. At least may appearance sa national. Ako, niya ako nakilala. Hindi ako hilig sa TV. Kahilig na ako nung nakilala na kita itong PTV4. Yun. Kaya nga po nagpapasalamat kami siyempre sa pagbigay nyo ng attention din at saka tulong Pero sa hindi PTV. ka, Raki, umuwi na kayo. Pero request mo, sabi ko, sige. Kasi kaibigan tayo. Kilala ko si Rocky, panahon pa ni Ramos. Kasi dot-dot siya ng dot-dot yung mic na yan. Sabi ko ba, mahulog ako. Nag-away kami. Sabi ko, bakit yan yung mic mo sa mukha ko? Sabi niya, toxic ka. Sabi ko, ikaw rin. Toxic ka rin ngayon. Pagkagabi, sabi ko, ariglo na lang tayo. Kasi mahirap pagkalabanin ng balakang yan. Intriga ka pa. Yung mga durugista, yung mga, sino man tawagan nila ako? Tawagan mayor ka, gobernador ka, tawagan mo ako na, bata mo yun. Ano nang yan? Pagka. Kasi wala akong utang na loob. I do not owe anybody nothing. Tsaka ako trabaho. Yung mga cabinet members ko, kilala nila ako. Kilala ko rin sila. Okay sila. Okay rin tingin na sa akin. Pero may one basic trait kami. You know what? Yung dulay na yan, ganun lang yan. Taga-Bagyo yan eh. Bebot Bilyo, taga-Isabela yan. Anak ng judge yan si Bebot. Magdudom lang lang. More or less, hindi naman talagang pangpaano yung pangpaparada na honesty. Tugadi. Sabihin na tugadi gano'n. Kung kayo ay nabigyan ng pera kasi ayos. Huwag kayo matakot na. Sabi, we cannot trust you this money. Tugadi is a billionaire. Tugadi is from Cagayan. Halos puro Ilocano yan sila. Pernia, Sunny is from Davao. Pero halos Ilocano na yan. I think Ubiel is also a migrant Ilocano. O Ilonggo ay yung restaurant si Jok no, kaya ako kinuha si Sir nga ang tawa. Ako lang ang nagsiser sa kanya sa cabinet, Sir Ben. When I address him, sabi, nauna sa amin dito noon eh. At saka yung panahon na I was here, I was working for President Arroyo as a consultant sa Public Order and Security. Minsan pinapatawag nila kami ng Presidente alas 3. Nang umaga, nag-upo ako sa inyo pag may hagdana na may sala na maraming mukha ng Presidente. Ay, hindi ko na ay kanat. Nag-upo ako, naghintay ako kay Presidente Arroyo. Po ako ng ganun. Nandiyan yung mga mukha nila. Pagpasok ko dito, alas 3 yun, malamig na. Dito alas 3 ng umaga. Madaling araw. Madaling araw. Kaya yung mura ko, hindi yung bago kay Presidente. Maski yung mag-meeting kami dito. Tapos hindi kami nagkakaintindihan. Nagmumura talaga. Sarap ano ma'am. Bagano pa yung pero pinatawag niya ako, nung pagtingin ko sa mga picture, gano'n si Tyler Rizal, gano'n. Malayo man ang tingin nila. Nung matagal na ako, hindi makaagad nagising si ma'am, tumingin ako sa mga painting. Sila, nakatingin na sa akin lahat. Ito na ang problema dito ngayon. Kaya ang taghoy ko, meron pa isa dito. Ako mahilig sa maong. Yan lang ako medyo makakatakas sa ganon. Yan ang kilala mo. Yan talaga yung uniform ko. Saka nakabots kasi nagbumotor ako. Para hindi mapasok. Pinatawag kami ni Presidente Ramos. Yan buhay pa si Presidente. Buhay pa si Elias Lopez. Buhay pa si Congressman Garcia. Ngayon patay na. Just Duresa nandiyan yan. Nakabarong sila, nauna sila. Ako naman nahuli, kasama ko yung pinalitan ni Bong. Pagpasok nila, sabi ng gwardya, may upo, dyan lang kayo ha? Upo ka din. Di upo din ako. Ngayon, sabi ni Presidente Ra, buhay pa naman si Presidente.
Oh, si was Rudy. Sabi niya, kasama ba namin yun? Diyos doon siya, balik siya. Nag-backtrack siya. Nakita niya ako sa labas. Yung pinalitan ng bong. Yun rin ang driver ko dito noon. Mayor pa ako. Sabi niya, oh, ihanap ko ng presidente. Bakit ka nandyan? Sabi man ni yung guardia, hindi raw ako pasukin. Dito raw ako. Sabi ng guardia, totoo yan. Oo, nandito. At sino pala ito? Sabi niya, sino pa ito si Mayor Duterte? Sabi siya, bakit mo nang hindi sinabi? Ano na mo? Sabi ko, mag-upo lang ako dyan. Di upo lang ako. Tapos minsan, panahon ni Estrada, doon ako nagparking. Diyan sa San Miguel na daan. Sa may church. Kaya bawal man dito. Sabihin ko nga ng baya, dito tayo. Diyan ako sa gate. Nagpasok ako, nakamaang ako. Narinig ko talaga may radyo. Ang radyo nila, hindi yung ganon. Yung ano pa, hawak-hawak. Sabi pa ng buang ako, sino yung commander dito? Sino yung kumag na yung bao? Ngayon, iba na. Sabi ko sa gwardiya, nag-escort sa akin, alam niya ako. Sabihin mo dyan, kumag na yan. Siya ang magsabi dyan kay bahala kayo dyan, umuwi ako. Habol sila. Hindi mo ano, trabaho lang mo yun. Kaya nga, nakita ako nung nanalo ako pa, pauwi na tayo, matter of ano lang, para mo yung lighter side of life. Nung nanalo ako, pagka pinoclaim ka ng Congress, ang mag-take over ang PSG na. Magbabaan yan sila doon sa Davao at biglang rumami mga sundalo. At yung mga pulis na dati, yung security na tumanda na, alis na, take over na. Galit yung mga pulis, ang babago nito, kala mo sino? Galit yung mga ako. Ako naman, sabi ko, sige, maglabas ako. Paglabas ko, siguro mga convoy, mga 10 sakyan. Nakasunod gano'n, puro naka-blinker. Tumitindig yung balahibo ko. Sasunod dito. Nakukurdihan ako, sabi, sige lang. Pero ngayon, sanay ka na. Hindi rin. Hindi ba? Kaya binuksan ko yung bitana ko. Sabi ko, puro na ka ganun. Puro sa dead end. Mas mataas yung ilaw niya na pula na ganyan. Sino itong kako? Sabi ko sa polis. Siya ang sumusunod-sunod sa atin, mahaba na matangkad na truck. Sabi niya, ambulansya yun, sir. Wow, ganun. Sabi ko, dugtungan mo na ng punuranya para gano'n yung ambulansya. Kung wala na talagang magawa, diretso ka na. Padala ka na lang kabaong. Kumplituhin mo na. That's the only reason why I do not accept invitation. May I just, before mag-final ako, Merry Christmas or Happy New Year. Kasi I do not want to disturb traffic. Kasi magdaan ako minutes before 2015. Magka-traffic na yan kasi lahat ng kantong daanan ko, nandyan yung motorcycle cap. Pinapara talaga. So dito, sa likod niyan is exponential na increase ng traffic. So even to just normalize again the movement takes about 1 hour, 2 hours. I do not want to impose my presence sa tao bayan. Kaya kung maaari lang, iyain mo ako, late, very late. Pero ganun pa rin ang EDSA, traffic pa. Pero yan ho ang explanation ko. Hindi na ayaw ko. Gusto kong pumunta, mahirap sa kasi sa Davao, nasanayan sila na mag-embrace sa akin. Kaya nga, buta akong lano kasi may mga mag-anak ako doon. Pinilit ko talaga sa sarili ko. Sabi ko, sino yung mga pinsan ko dito? Napitan ko talaga yung mga muro doon. Limitado kasi so I'm sorry if I cannot sa Davao. Alam mo ninyo, even to just open yung sakyan nila, hindi ko sarado yan. Yung sakyan ko, yung sabi nila armor, sarado yan. Hindi mo mabuksan kung hindi buksan ng driver. Kaya kung iwanan ka ng driver tapos kunin mo yung susi, patay ka na dyan sa loob. Hindi ako makababay sa tao. Gusto ko, mga pagkadabo, kita lang nila ako kasi ang haba ng, sabi ko kay General Bautista, can we
2 o 3. Sabi niya kulang. But ang sabi talaga nila, ang mandate kasi namin, Mr. President, hindi nang galing sa iyo, comes from the law. Ang trabaho namin hindi galing sa iyo, sa batas na protektahan ko. So I've come to, not really adjust, but come to terms with the, nalimitado na ako. Ilang beses ko na sinibatan yan sila. Hindi ka naging successful. Hindi ko pag maya pag sinabi ko, kami ni Bong. Sabi ko, Bong, kunin mo ako dito. So magtago ako, magpasaway. Ano ka, bibilis ng mata. Maya, nandyan na yung sa likod. Sabi ko, sino yung PSG? Inday, daughter ko. Sinibatan niya. Sumakay ng, nahilig yan, punta ng Palawan. Hindi pa buntis. Sinibatan niya yung security niya. Mamahilig ba si Inday ng gano'n? Pag landing nga sa Palawan, nandun nga yung PSG rin Inday. Kalukuhan itong buhay na ito. Well, anyway, I said in a few hours, I'd like to greet my countrymen. Sincerely, really, I wish that I could improve things in our country. And nandyan ho yung passion ko to serve. And my rage inside me sometimes being what words that are not usually or should not be coming from the mouth of the president. It's about too late in the day. Huli na mag-apologize ako. It's my character. Just live with it. Basta ako tatrabaho lang. Ang promise ko, no corruption, the drug, it will end, I said, until the last pusher is out of the street and the last drug lord is killed. Yan ang promise ko. No, non-negotiable ako dyan. Pero yung mga police, they have the rules to follow. At ako ang presidente, sabi ko nga, kung ako yung kasali ako sa, nalaman ko lang yung San Juan na 1 tonelada, pinili ako ng mga gago sa likod ng apartment, pinagbabaril ko na. But that's mine. That's mine. Kasi galit talaga ako. Or even just, you destroy my country. But I wish I could be more, if there's such a word as kinder, or be more kind to your fellow men. But there's a task to be done, and I will do it. I will do it even if I have to put at stake my life and the presidency itself. Huwag kayong maano ba, kayong paalisin ako. Kasayang kayo na po. Anytime. And if the military says magkudita sila because I should not be there, I should not be there. Fine. Huwag na tayo magpatayan. Puro kayo sundalo kay Pilipino. Basta ko. Tingnan ninyo, hindi ako kaya. Hindi ko talaga kaya. Then you want somebody else? Fine. Look for him and let him solve the problem. Wala akong problema. Wala talaga akong problema. No. Sabi ko, I am not exceedingly, am I exceedingly happy? More proud than I used to be. Tapos na yung palakpakan, I have these remaining years to serve my country. And I will serve you unfaithfully. Sabi ko, corruption, anything, mga anak ko, mga apo ko maliit na, I will resign. Huwag naman yung, gosip-gosip. Magdating na ng ombudsman, tayo sa sandingan. The most honorable thing for me to do is really, Happy New Year to you all. Okay, thank you Mr. President, President Rodrigo Duterte. Alvin, maraming salamat din. Sa ngalan po ng People's Television Network, ako po si Rocky Ignacio.